Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang police officer na matagal nang hinahanap ang nawawalang kapatid, hanggang sa pumasok siya sa pag-iispiya sa isang sindikato at natagpuan ang kapatid na nagpilit sa kanyang pumili sa kadugo o tungkulin. Ang pelikulang ito ay ang Indian spy action thriller film na ipinalabas 2025 na pinamagatang Kingdom. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Taong 1920 sa Srikakulam, India, ang mga Briton sinakop ang isang tribo na miminahan ng ginto. Ang kanilang hari tumindig at lumaban para iligtas ang mamamayan sa kabila ng mas makapangyarihan ng mga Briton pagdating sa labanan. Nagawa man nilang makalaban ngunit nadaig ang tribo ng mga Briton at napatay ang kanilang hari. Ibinilin sa isang bata na ipasa ang korona sa isang mandirigma na darating isang araw upang iligtas ang kanilang lahi at tumakas na ang lahat sa isla. 70 taon nang lumipas, ang police officer na si Suri matagal nang hinahanap ang nawawalang kapatid. Lumapit siya sa kaibigang pulis na nagtatrabaho sa commissioner para humingi ng tulong. Ayaw sana siyang pagbigyan pero nakaramdam ito ng awa sa kanya. Habang nag-aantay may nakilala si Suri na isang matanda na hinahanap ang dinakip na apo bago tinawag ng kaibigan para ipakilala sa commissioner at ibinigay ang litrato ng nawawalang kapatid. 18 taon na ang nakakalipas. Ngunit nang palabas na sila nalaman niya sa kaibigan ang maling pag-aresto sa apo ng matanda. Sinaktan ng mga pulis ang matanda kaya nakialam na si Suri para tumulong, ngunit siya ang ginulpi ng mga pulis na ginawa niya lang talaga upang makatakas ang apo ng matanda sa kulungan. Pag-uwi ng bahay pinagalitan siya ng hepe sa ginawa nitong pananakit ng senior officer. Ipinaliwanag ni Suri ang punto niya ngunit nagalit ang kanyang ina kaya humingi na ito ng paumanhin sa hepe sa nagawa at nangakong di na mauulit. Kinabukasan pagpasok ni Suri, pinagpaliwanag siya ng dumating na nakakataas sa ginawa at pinagbantaan na maaari siyang makulong. Hindi natatakot si Suri dahil malinaw na nilabag ng pulis ang batas at nagbanta rin ito sa opisyal na magkakaproblema ito pag umabot sa korte. Dahilan ng dinismiss na ang kaso ni Suri at pinagwalang sala. Kinagabihan pag-uwi niya nakaabang sa kanya ang kasama ng opisyal kanina na si Jay Prush alias Jave, na nagmula pala ito sa intelligence operation dahil nakitaan siya ng pagiging makatwirang pulis at inalok na magtrabaho sa kanila bilang undercover police. Ang kapalit kailangan niyang kalimutan ang lahat maging ang pamilya. Hindi interesado si Suri sa alok nito subalit nang mabanggit ang kapatid na matagal na nitong hinahanap, bibigyan siya ng pagkakataon na makita ulit ang kapatid at pwede maiuwi basta sundin lang ang gusto nila. Matagal nang hangad ni Suri na makita ang kapatid kaya pumayag na ito sa kasunduan ng intelligence officer. Biglang naalala ni Suri ang mga nangyari noong bata pa sila na palaging naruroon ang kapatid na si Siva para sa kanya pag sinasaktan sila ng ama. Palagi silang minamaltrato ng ama noon hanggang sa umabot na mapatay ni Siva ang ama sa palaging pananakit sa kanila. Bago pa dumating ang pulisya kinailangan nitong tumakas sa ginawang krimen sa kabila ng pagtatanggol lang nila sa sarili. Kalaunan ipinatawag na si Suri para sa kanyang magiging misyon, na magmula sa Jap na isang daungan sa Sri Lanka na nagiging sentro ng pinakamalalaking smuggling hub sa Asia, kung posibleng may makakapasok na mga armas sa Sri Lanka mula Hong Kong, magiging banta ito sa seguridad ng India kagaya ng nakaraang assassination ng kanilang Prime Minister. Ang may hawak ng aktibidad sa smuggling sa daungan ay ang Lankan Cartel, na pinamumunuan ni Saravan, Odiyapan at anak nitong si Murugan. Nagtatrabaho sa cartel ang mga mangingisda na Telugu ang mga nakaligtas noon sa massacre ng Briton na napadpad sa Sri Lanka, at naninirahan na ngayon sa isang maliit na isla na tinatawag na Divi. Gusto man nilang bumalik sa India ngunit hindi na sila kinikilala ng estado. Matapos ang digmaang sibil sa Sri Lanka kinuha ni Odiyapan ang pagkakataon na magtrabaho sa kanya ang mga taga-Divi upang mabuhay kung saan ang tribo ay pinangangalagaan ni Siva, ang kapatid ni Suri. Umaasa ang gobyerno ng India kay Suri na makakatulong ito sa kanila upang mapigilan ang banta sa bansa dahil si Siva ang nangangasiwa sa illegal smuggling. Samantala sa isla ng Divi, nagdudurusa ang tribo sa pagsasakripisyo sa kanilang mamamayan para sa cartel. Ilang linggo pa ang lumipas na aresto si Siva ng Navy at doon na nila kinuha ang pagkakataon upang makalapit si Suri sa kapatid. Pinakulong niya ang sarili at hinanap ang kapatid sa kulungan, ngunit kinailangan niyang itago na alagad ito ng batas upang hindi siya paghinalaan.
Hinanap ni Suri ang kapatid sa buong kulungan hanggang sa matagpuan niya ang gang nito na magpapalabas sa kapatid. Nakaharap niya sa laban ang mga ito at nagawang mapabagsak ang grupo na agad inulat kay Shiba ang nangyayari. Matapos magulpi ang lahat doon na dumating ang kapatid ni Suri na si Shiba. Nakita niya din sa wakas ang kapatid ngunit sa sitwasyon ngayon hindi siya nakilala ng kapatid. Matinding naglaban ang dalawa habang inaalala ni Suri ang panahong mga bata pa sila at patuloy na naglalaban. Ngunit nakakuha ng patalim si Shiva na ibinigay ng kasamahan, nang hindi na ito napigilan ni Suri binigkas niya ang banta noon sa ama na naalala ni Shiva at napagtantong kapatid niya pala ito, dumating na din ang mga gwardiya upang awatin sila habang nag-alala ito sa nagawa sa kapatid. Kalaunan nagkita ulit ang magkapatid sa kulungan, masama ang loob ni Suri nang hindi na bumalik noon si Shiva kung saan ito lang ang inaasahan niya. Hindi nagtagal lalabas na si Shiva, binili niya sa kapatid na ilang araw lang makakalabas na din ito at pumunta sa kanya. Hindi rin nagtagal dumating na ang handler ni Suri para ilabas siya doon, sinundo ito ng tauhan ni Shiva at doon na niya din sisimulan ang misyon na pag-espiya sa kartel. Bago ang lahat binilin sa kanya ng handler na pag nahuli siya ng Sri Lankan Army tawagan nito ang isang numero at sabihin ang sikretong code na White Sand. Meron din siyang makakasama na isang babae na nagngangalang Mado. Pagdating nila sa daungan nakilala ni Suri ang kontak na isang doktor na tinutulungan ang buntis. Ipinagbabawal tumapak sa lupain ng Jaffna ang mga babaeng Divi, dumating doon si Murugan na ayaw sa mamamayan ng Divi. Kahit nanganganib ang buhay ng babae hindi ito pumayag na dalhin siya sa ospital dahilan ng napilitan na ang doktor magpaanak sa mahirap na sitwasyon. Buti na lang nagtagumpay ito sa pagpapaanak, at dahil lalaki ang bata pwede niya itong madala sa ospital. Kalaunan nakarating na si Suri sa Divi Island kung saan lumaki ang kapatid. Ang babaeng kakapang-anak gustong makita ang anak subalit malabo itong mangyari. Ipinakilala naman ni Shiba ang kapatid sa leader ng tribo, ngunit hindi siya kinikilalang isa sa kanila kundi kapatid lang ni Shiba. Nakilala ni Suri ang asawa ni Shiba at ang pamangkin na lubos nitong ikinagalak. Nakita niya rin ang bangka na ginamit ng tribo para makarating sa isla na nagsisilbing alaala na sila ay nagmula sa India. Kalaunan bumalik ulit si Suri sa ospital para makita ang doktor, habang nililinis ang sugat pinaalam ni Suri kung sino talaga ito na pareho silang nagtatrabaho sa gobyerno ng India at para pag-usapan ang parating na operasyon, binalaan siya ng doktor na huwag magtiwala kahit kanino dahil hindi madali ang kanyang magiging trabaho. Hindi nagtagal dumating na ang araw ng operasyon ng gang ni Shiba sa pagbabagsakan ng kanilang smuggled na ginto. Nalaman din ng Indian intelligence ang impormasyon at inalarma ang Sri Lanka Navy. Dahil dito dumating ang Navy sa lugar na ikinagulat ng lahat maging si Murugan, agad tumakas ang magkapatid habang hawak ni Suri ang ginto na hinahabol ng militar. Ngunit dahil sa pagbangga ng bangka na bitawan niya ito, nagawang makatakas ng lahat subalit nabigo silang makuha ang cargo na ikinagalit ni Murugan kung paano lumabas ang impormasyon. Ilan sa mga kasamahan ni Shiba pinaghihinalaan nitong nagtaksil hanggang sa makapatay, pero hindi sang-ayon ang ama niya sa ginawa nitong aksyon na walang ebidensya at ipinahanap sa nagngangalang Silva ang traidor sa samahan. Kagaya ng nakaugalian ng kartel, ipinapadala nila sa isla ang napatay upang babala sa mamamayan ng Divi. Nagkita naman ang buong kartel para sa pagpupulong sa nabigong operasyon na malaking pera ang nawala sa organisasyon. Ikinagalit ni Shiba ang pagpatay sa kanyang kasamahan na isinasakripisyo ang buhay para sa kartel at hiniling na pakawalan ng iba pa, ngunit hindi pumayag si Murugan dahil tiwala siyang ang mga ito ang traidor hanggang sa nagkainitan ang dalawa at nagkatutukan ng baril. Nang marinig ito ng iba pumasok na sila Suri ngunit masyadong marami ang kartel, ayaw din pakawalan ng ama ni Murugan hanggat hindi nalalaman kung sino talaga ang traidor. Dahil may paparating silang cargo kung saan ito ang mga armas na nakadepende ang kinabukasan ng kartel, nang marinig ito ni Suri nakipagsundo siya kapalit sa ginto kung maibalik niya sapat na ito para pakawalan sila. Nagustuhan siya ni Saravan sa tapang na ipinakita nito kahit baguhan pa lang, nang malamang kapatid siya ni Shiba pumayag ang isa sa kartel na papakawalan nila ang kasamahan niya pag naibalik ang ginto. Pero walang tiwala si Murugan kay Suri dahil nasa naval base ng Navy ang mga ginto. Hindi rin siya kontento hanggat hindi malaman kung sino ang traidor pero dahil nakahandang mamatay ang mas marami para iligtas ang iba naniniwala si Saravan na walang traidor sa kanila. Nang malaman kung anong kondisyon niya, gusto lang ni Suri makita ng babaeng bagong pang-anak ang anak nito sa ospital na ikinagulat ng lahat dahil wala pang babaeng nagmula sa Divi ang nakatungtong sa Jaffna.
ngunit sumang-ayon ang buong organisasyon sa kahilingan ni Suri dahil mas importante sa kanila ang ginto at wala nang nagawa pa si Morrigan. Base sa bagong impormasyon 3 araw magmula ngayon ililipat ang mga ginto sa Colombo. Agad nang umalis ang grupo ngunit pagbalik sa isla nagalit ang mga tribo kay Suri sa ginawa niyang pakikialam, pero pinigilan sila ng kapatid na umayon na lang sa plano ni Suri upang mailigtas ang mga kasama. Lumapit din ang leader ng tribo na hinangaan ang ginawa ni Suri na sinubukang pagsamahin ang mag-ina sa unang pagkakataon at nagtiwala sa kanya. Agad nagplano ang lahat ng gagawin kung paano mabawi ang ginto habang nagtataka na ang doktor nang hindi na nagre-report si Suri. Kalaunan dumating na ang araw ng paglilipat ng Navy sa ginto. Nakahanda na din ang grupo sa gubat at ginamit ang pagdaan ng elepante para maihiwalay sa grupo ang truck na may karga. Doon na sinalakay ng grupo ang Navy para makuha ang kanilang pakay. Dahil hindi sumasagot ang truck kaya bumalik ang escort kung saan muntikan na silang maabutan. Agad tumakas ang grupo kung saan nagkahabulan pero nagawa nilang matakasan ang Navy at naitago ang sasakyan sa isang container truck. Ngunit nang palabas na nagkaroon ng checkpoint sa kanilang daraanan sa paghahanap sa mga ito, nanganganib na mahuli ang grupo kaya pinatakas na ni Siba ang lahat kabilang ang kapatid, pero ayaw siyang iwan ni Suri roon at nakatunog na din ng militar na ito ang kanilang hinahanap matapos hindi gumagalaw. Ayaw pa ding umalis ni Suri hanggat hindi sila sabay tatakas magkapatid, subalit pinaputukan na sila ngayon ng army kaya wala na silang nagawa kundi harapin ang mga ito. Dinerecho ni Suri ang truck patungo sa militar na pinapaulanan ng bala, ngunit isang rocket launcher ang naiwasan nila dahilan ng hindi na makaabante pa ang sasakyan. Napilitan na ang dalawa bumaba at ng hostage si Siba ng sundalo. Pilit niya pa ding pinapatakas ang kapatid pero ayaw siyang iwan ni Suri kung saan sumugod ito sa mga sundalo gamit ang nakuhang kalasag para sa kanyang plano na makuha ang telepono. Pinaputukan siya ng gusto na ipinag-alala ng kapatid, hanggang sa makalapit si Suri at nakatawag sa emergency hotline na binigay sa kanya noon na muntikan pang hindi umabot, pero tumigil ang mga pagpapaputok ng army nang malamang isa siyang Indian police officer na nasa Operation Sandstorm. Gulat na gulat si Siba nang hindi na ginalaw si Suri ng militar, pero mas lalo itong nagulat nang malamang isa palang alagad ng batas ang kapatid at siya ang espiya. Dahil dito matagumpay nilang nabawi ang ginto at naibalik sa cartel, wala nang nagawa si Morrigan kundi sundin ang utos ng ama na pakawalan ng pinaghihinalaan niyang traidor at dalhin sa Jaffna ang babaeng Divi. Nasa ilang dekada ngayon lang nangyaring may makatungtong na babaeng Divi at si Suri lang ang nakapagbago ng tadhana, kaya itinuring siya ng lahat bilang bayani na lalong ikinagalit ni Morrigan. Matapos ang nangyari kinausap si Morrigan ng ama sa pagiging Padaluz de los, dahil mas importante sa kanya ang negosyo at ang mamamayan ng Divi kaysa sa ibang bagay na lalong ikinagalit nito, hiniling ng tauhan na patayin ang kanyang ama dahil hanggat nabubuhay ito hindi niya magagalaw ang mga taga-Divi. Kalaunan sa isla habang nagkakasiyahan ang lahat, kinumpronte si Suri ng kapatid sa pagiging alagad nito sa batas na maaaring magpapahamak sa lahat ng taga-isla. Inamin ni Suri ang pakay niya na meron itong misyon at hinikayat ang kapatid na sumama na sa kanyang pabalik sa kanila, ngunit hindi pumayag si Siba dahil kailangan siya ng tribo. Nalaman din kung sino ang traidor kung saan may iba pa palang ipinadala ang intelligence na ang ibig sabihin hindi lang si Suri ang informer. Nakatanggap naman sila ng balitang patay na si Odiapan na ikinatakot ng lahat dahil siguradong hindi na mapipigilan si Morrigan matapos mawala ang ama. Sa ngayon si Morrigan na ang pumalit sa pwesto ng ama sa cartel, bilang ang ama ang tagapagtanggol ng mamamayan ng Divi. Hiniling niya kay Sarava na bigyang pagkakataon ng lahat ng mga taga-isla na makita ang ama sa huling pagkakataon kung saan mayroon siyang masamang plano. Ang isa naman sa kasamahan ni Sibo gustong malaman kung paano sila nakatakas sa checkpoint. Wala itong sinabi ang mahalaga lang na iligtas ang mga kasama ngunit naghihinala itong may nangyayari. Nakipagkita ulit si Suri sa doktor sa kabila ng napakadelikado na ng sitwasyon. Gusto niya kasi malaman kung sino pang mga impormante ang ipinadala pero dumating doon ang boss na nagagalit sa pagtataksil nito sa sarili niyang bansa sa pagbawi niya sa ginto. Binigyan siya ng huling pagkakataon na alamin ang impormasyon ng container ng armas at maaari na siyang umalis ng Sri Lanka. Dahil kung hindi nagbanta ang handler na sasabihin sa mga taga-Divi na ang kapatid niya ang police informer. Pinuntahan ni Suri ang kapatid para makausap at inalam ang container number, pero hindi ito sinabi ni Siba at pinapaalis na siya doon dahil may naghinala sa kanya bago pa mahuli ang lahat.
Nakiusap si Suri na sabihin ang impormasyon at sabay-sabay silang aalis dahil nasa panganib din ng kapatid. Ngunit talagang mas pipiliin ni Sibo ang DV kaysa sa kanya na ikinagalit nito dahil gusto niya lang naman makasama ang kapatid. Naamin ni DV na buhay pa ang kanilang ina na sinabi nitong patay na at ikinagalit ni Sibo. Samantala, ipinatigil na ng Indian government ang operasyon matapos malaman na may nahuling espiya. Hindi pumayag si Jave dahil siya pala ang nag-leak ng impormasyon para ang mismong cartel ang magkagulo at balak niyang tapusin na ngayon ang lahat. Kalaunan dumating na ang buong mamamayan ng DV sa mansyon ni Muruga para sa hiling niyang makita nila ang ama. Sa pagpupulong ng cartel kasama si Sibo, inilabas ni Morrigan na ayon sa plano ng handler ni Suri na ang kanyang kapatid ang police informer. Habang sa mga oras na yun kasama ni Suri ang doktor, kinausap naman ni Saravan si Sibo sa hindi niya inaasahang pagtataksil sa organisasyon na ang totoo wala itong kaalam-alam. Habang nag-uusap si Suri at ang doktor, inamin niyang siya talaga ang totoong nakapatay sa kanilang ama noon. Inako lang ni Sibo ang nagawa nito upang iligtas siya kung saan mauulit na naman ngayon ang nangyari sa nakaraan. Wala nang nagawa si Sibo dahil may ebidensyang ipinakita na siya ang police informer. Iginigit din ni Morrigan na may mga kasabwat pa ito at hiniling na tapusin ang lahat ng mamamayan ng DV na pinaburan ng buong cartel. Sinaksak ni Morrigan si Sibo sa likuran, kasunod nito pinatay nila ang kanyang asawa at ang lahat ng tribo. Minasaker ng mga tauhan ni Morrigan ang lahat upang burahin sila sa mundo. Ngunit pilit na lumaban si Sibo para iligtas ang mga kasama. Nagawa pa nitong makalaban sa kanila at nabuksan ang gate para makalabas ang iba, ngunit binawian din ito ng buhay. Nang malaman ni Suri ang nangyari, agad itong bumalik sa isla at naabutan na tinutupok na ng apoy ang mga kabahayan. Natagpuan nila doon ang tambak ng mga patay na katawan maging ang wala ng buhay na kapatid. Nagalit ang leader ng tribo na tila pinabayaan sila ng kanilang Diyos. Dumating si Suri at nagbalak na gamitin ang lumang bangka para may magamit pabalik sa Jaffna. Naalala ng leader ng tribo ang propesya na ibinilin sa kanya noon na makikilala ang itinakdang hari na lalabas sa oras ng pangangailangan. Agad tinulungan si Suri ng mga mamamayan ng DV para itulak ang bangka patungo sa dagat. Nagtulong-tulong ang lahat na lumusab sa mansyon ni Morrigan upang maghihiganti sa pamumuno ni Suri. Hindi nagtagal nakaharap niya doon si Morrigan at napalibutan sila ng mga tauhan nito. Naglaban ang dalawa hanggang sa mapatay niya ito at iginanti ang kapatid kabilang ang mga mamamayan ng DV kung paano nila ito pinatay. Pinatay din nila lahat ng mga taong sumusunod kay Morrigan ng walang patawad. At itinuring siya ng mga taga-DV na bagong tagapagligtas nila kung saan ito na ang simulan ng digmaan para pabagsakin ang buong cartel. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam!